puso, kinla, no? Dahil yung katigasan ng ulo ng mga players, no? Despite of all support, lalaro pa rin sa mga... Actually, I wouldn't say na matigas ang ulo nila. Pero ang ano is, ngayong professional na liga na to, paano ang mga players? Meron ba silang contract at meron silang magiging parang monthly salary na, which is tulad ng mga professional basketball players? Definitely, they will have their own contracts and they will have their own salaries. Especially, they will have yung training and professional training talaga ang gagawin namin sa players. Para umangat palalo yung tira nila to ay professional level. Napag-usapan na ba ninyo kung ano yung range ng magiging sweldo? Ano ang maximum, minimum para sa mga players? Siguro i-announce natin na pag malapit na yung draft pick, medyo pinaayos pa namin lahat. Pero itong magiging salary na talagang at least iiwas nila siguro na ano. Mabubuhay sila sa salaries nila. Kasi itong mga kakalimutan na nila yung money game sa labas. Kasi yun nga yung gusto natin mangyari. And definitely, para doon sa mga unang players na makakahalok on the first season, sana maging inspiration sila doon sa ibang players na para mag-practice at mag-porsiging makapasok. Thank you, sir. Commissioner, nabanggit mo na nga nila na 10 years, no? Puro basketball ang naging commissioner ka. 10 years? Mahigit pa. 10 years to, tapos, di ba, hindi matitinigilan yung after maitaguyod yung sa mga basketball ng Pilipinas. So, I stayed connected. Pero alam mo talaga yung, naalala ko nung tumawag siya sa akin, tapos nagkaharap-harap kami. Billiards. Alam mo, nakalimutan ko na itong billiards nga pala, more than anything, sabihin nyo, ilan ang pinuljus nito na World Champions? Sa bilang ko anim, hindi kasama yung mga nag-team. Kasi si Bubuit nung araw na si Johan Chua ngayon, is considered a World Champion. Si James Ranas, di ba? World Champion. So kung sasama mo yan, ilan yung World Champions? Tapos hindi pa kilala yun. Bakit yung nag-champion sa UK Open? Pinanganak yun sa Hong Kong dahil ang mga magulang niya ay pareho mga OFWs. Pero saan siya nag-training? Gusto sa kaibigan namin sa Marboys. 2 buwan nakikipaglaban mo. Tanong nyo kay Alex Pagulayan. Inilaban niya ng money game si Robbie Capito. Oh, nagkatalo-talo. Pero doon pa rin niya hinuhubog yung bata, piniprepare. Little did he know na itong si Robbie was being prepared for the big one, itong UK Open. Imagine mo yun, oo, Hong Kong based yun, pero ang nananalaytay na dugo doon, Pilipino. Nirepresent niya yung Hong Kong, pero ang sinasabi niya, yung DNA ng billiards. At hindi ordinaryong DNA. DNA ng mga world champions. Saan kayo makakita ng sport sa buong mundo na tinuturing na universally as the greatest of all time of the sport is a Filipino? Sino siya? Si Efren Bata Reyes. Kahit saan kayo magpunta, billiards, Efren Bata Reyes. So ano ibig sabihin nun? Ito na lang gagawin ko. Meron kasing advantage pala mga Pilipino, pero mamaya dito yung tanong. Kasi sa amin, siya yung player. Ako, wala akong ginawa ko din mag-spotter. Magtuto mag-aral nung ang last ball side kasi nga, doble bayad sa bilyaran ng tsuhin ko dati. Okay? So yun yung larong natutunan ko. Pero yung laro na tunay, ito tanongin So mo. kaya nga, then basketball talaga ang ano mo, ang linya mo talaga. So, ano mang kilos ng player, alam mo agad. Ano man ang gagawin niya, alam mo na agad na natitimbre ka na agad na, uy, game fixer to. May may hulog to. Etong billiards, paano mo ito tatrabawin ko para madali natin mga game fixer dyan? Ito pa sasagutin ko, sa player sa aming dalawa eh. Actually, si Coach Chino, hindi ko siya kinuha dahil maalam siya dun sa sport ng billiards. Kinuha ko siya dahil maalam siya sa pag-professionalize ng isang liga. So yung specialty niya is organizing the league, maintaining the rules and regulations between players, team owners, and the league. So doon ko siya kinuha. Kaya yun yung tulong na kailangan ko kay Coach Chino. O sino yung magpupulis? Just in case. Ako! Ako ang berdugo! Ha? Hindi, pero... Thank you, sir. Thank you.
Hindi, yung kanyang idadagdag, no? Yung mata niya sa paglalaro, being a player, alam niya na kung sargo pa lang, perdigana na yung player. Yes, Diba, may ganon? Ito nga, may sinuspin din player eh. Ano, last 2 balls, nag-placing ang bat. Eh, ako naman, naiintindihan ko yan. Hindi naman sa hindi tayo marunong mag-bilyar, diba? Nagko-cover din ako ng bilyar. Pero yung depth of understanding, aaminin ko sa inyo, he will be in a better position para sabihin sa akin. But with the advent of television, hindi nyo maitatago sa hinga pa lang, sa mata pa lang, sa pagsampa pa lang sa ring, pag-asinta pa lang, paglagay pa lang ng chok, Tumbok. pagplangketa, di ba? O, paghagod pa lang ng bola niyan, alam mo na ko ang player is playing to his optimum level. Di ba? Yung betting kasi, dito sa Pilipinas, sabi ko nga sa inyo, hindi natin madi-disassociate yung pagsusugal sa laro ng bilyar. Ang problema na stigmatize ang bilyar na nagbibigay sa atin ng karangalan. Di ba? Most recently, si Carlo Biado nanalo. Nakikilala siya, kahit nasa advent ng social media. Sorry to say, palakarin mo si Carlo Biado sa mall, malamang hindi sa pagkakaguluhan. Palakarin mo si Efren Batari sa mall, dudumugin. Hindi makakalakad ng tuwid yun doon dahil dudumugin. Anong ibig sabihin nun? Kulang na tayo sa appreciation of the sport. Kasi nga, na-stigmatize siya, gaya ng opening statement kanina ni Boss Hadley, na-stigmatize yung sport because of its association with gambling. Hindi naman yun ang problema. Ang problema is pag namimerdiga na kayo. Sino ba? Hey, halos na ba iba dito? Magkakailan tayo. Pero sa mga bata, ang ibig po sabihin ng namimerdigana, biyahe. Ha? Yung perdigana, term po yan. Ang perdigana ba, term ng kabayo? Karera ng kabayo? Ha? Sa dama. Sa dama ang perdigana. Tapos ginamit sa karera. Patalo ka. Ha? Patalo, instead na panalo, Oo. patalo. Sa bilyar, imposible hindi makikita yan. Eh, nagpapasalamat ako ulit kay Boss Andy kasi binigay niya sa akin yung tiwala na pwede nating i-professionalize ang billiards. So, nung binato niya sa akin yung concept, I knew na nando ang ingredients to make sure na malilinis natin, but not overnight, ang image ng Philippine billiards. Yun is what tickles me, is what challenges me. Kaya, super excited ako na masimulan to dahil naniniwala ako na collectively, maibabago natin ulit ang Philippine billiards. At